Sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyo ay ganda, mga talat tutuwid, paliit hangin, nakisama na rin kay Maria awitin. Ang buong kalangitan, pati na rin kalikasan, hango sa utan ng unang Pasuhan. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, mga tupad baka sa giray na kwadra, tumungol tumambak kasabay ang kanta. Pastores sa paltok, sa tuktok ng bundok, kahit inantok sa kantahay lumahok. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, Hallelujah, 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 Hallelujah. Ni Maria ang ina. Sa ninyo ay ganda, Hallelujah,
Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Roque and Lasso family at Cueto family at para sa kaluluwa ni Rufo Jr. and Senior Ganzan, Dolores Da Prosa, Gloria, Jose, Jenny Ganzan, Cesar Andy Padua, Almeida Corpus, Efren Tombok, Wilfredo Jose Periobello, Fermina Lardin, Ernesto Rosario Jornada, Eugenia Pascual, Kimberly Bundang at Corazon Torres. Ang Epipanya ay ang pagpapakita ng Panginoon sa sanlibutan. Isinilang si Jesus hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa lahat ng sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong haring mago. Ang Diyos ang siyang ama ng lahat ng mga bansa at isinugo niya si Jesus para iligtas ang lahat. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, makita at maranasan nawa ng ating kapwa ang kapangyarihan ng pagliligtas ni Jesus. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arda, katuwang si Reverend Albert Balbastro ng St. Teresa of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako at maging ang mga paganong bansa. Ang tatlong pantas ang mga kinatawan ng mga paganong lalaki sa liwanag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at pagliliwanag tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningian ng Panginoon. Mapapalad ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningian. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila ang mga bata. Ang tanawin nito kung iyong mga malas, ikaw ay sisidla. Sa iyong damdamin pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Sebay na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos siyang kahaginan, upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahaain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwinga. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga tao mahihirap. Sa gantong mga tao, siya'y bahang nakahabag, sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Pablo na dahil kay Kristo Jesus, ang mga hentil ay naging kabahagi ng mga Hudyo sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan
at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang dalay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sangkahin siya." Nang mapalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba ng Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala ng aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya silang patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daanan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ang ating ipinagdiriwang ngayon dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Alala ko si Bishop Danny, siyang aking kura paroko nung ako ay diakono at naging pare eventually. May mga alaga siyang pusa at pag nanganganak ang kanyang pusa, sasabihin niya,
darating din ang Epifanya. Kasi yung mga nanay na pusa, tinatago nila ang kanilang anak, di ba? Yung kanilang kuting. Pero darating ang pagkakataon na ilalabas din nila yung kanilang mga anak. Sasabihin niya, Epifanya na. Kasi pinapakita na nung nanay na pusa yung kanyang mga kuting sa kanya. At eventually, yun nga, tuwang-tuwa si Bishop Danny pag ganyan eh. At naalala namin palagi itong kapistahan na ito. Pagkatapos ng pagdiriwang natin ng Pasko at ng Bagong Taon, binibigay sa atin ngayon ang bahagi pa rin ng panahon ng Kapaskuhan, itong pagpapakita ng ating Panginoon. At sana makita natin ng mabuti, maliwanag sa ating mga mata kung paano ang pagkilos ng Diyos sa atin. Nakita niyo ba na ang Diyos ay naging tao? Tapos isinilang siya sa sabsaban. Diba? Pagkatapos may dumalo ng mga pantas na galing sa kung saan-saan. Ito ay naisulat ng Evangelistang si San Mateo. Pinapaalala niya sa atin na ang pagliligtas, na ang pagmamahal, na ang pag-aaruga ng Diyos ay hindi lamang para sa maliit na bayan ng Israel, kundi para sa lahat. Ano man ang estado natin sa buhay? Bakit? Kasi sinilang si Jesus mismo sa sabsaban. How much more pwede niyang yakapin kahit na nasa condo unit o nasa magarang ospital. Isinilang. Kasi naroon na siya sa mababa. Hindi siya naroon sa taas para akyatin natin. Siya mismo ang bumaba para sa atin. Niyayakap niya ang sangkatauhan sapagkat minamahal niya tayo ng mabuti. At ano yan para sa atin? Isang magandang modelo at imahe ang ipinakita ng mga pantas. Una, hinangad nilang makita siya. Sana ganoon din tayo. Gustuhin nating laging matukoy ang Diyos sa ating karanasan at bawat araw. Hangarin natin na ang Diyos kumikilos kahit napaka-ordinaryo, kahit napakahirap ng buhay, kahit napakasaya ng buhay, naroon palagi ang Diyos. Hangarin natin makita iyon palagi. Huwag natin yun iwawaglit kasi hindi magiging makabuluhan at makahulugan ang bawat araw kung ganun. Lilipas lang iyon. O kaya naman, babakas lang yun ng kalungkutan at kasiyahan na nalilipas. Pero pag alam mong naroon ang Diyos sa iyong buhay araw-araw at hinangad mong makita iyon, iba ang dulot nun. Ano ang naging dulot nun? Sabi ni San Mateo, naging masaya yung mga, imagine, star pa lang, masayang-masaya na yung mga pantas. How much more? Nung nakita nila mismo si Jesus. Hindi ba? Si Jesus ay mas higit sa liwanag ng star. Di ba? Kinanta-kanta pa nga natin yan eh. PlayStation ID ng ABS, di ba? Anyway, hindi nga nabanggit ni San Mateo na naging masaya sila. Pero nakita niyo naman, nagpatira pa sila. Di ba? That gesture is more than enough para sabihin kung gaano kaligaya ang makita si Jesus. In fact, sa bandang dulo, ano ang sabi? Nag-alay sila ng ginto, kamanyang at mira. Alam niyo ba, sa tradisyon ng simbahan, ngayon dapat nagbibigay ng aguinaldo. Pero syempre, advance kayo eh, di ba no? At ako naman, naghihintay pa rin hanggang ngayon. May mga ganun yun. Pero yun ang totoo. Talagang ganun ngayong pagkakataon sa tradisyon ng simbahan. Pero siyempre, tayo mga Pilipino, September pa lang, ayan na yung nagpapahaging ka na sa mga ninong at ninang ng anak mo, gano'n. Hindi, sa tradisyon ng simbahan, dadalhin ngayon ng magulang ang kanilang anak sa mga ninong at ninang. Ngayong pagkakataon na ito. Ngayon magbibigayan ng aguinaldo. Kaya yung mga hindi pa nakatanggap tulad ko, pwede pa tayong pumunta, sabi ni Father, ngayon talaga ang proper na pagbibigayan. So maghihintay pa rin tayo. Tayo naman kung may darating na.
Ano bang klaseng bumili? Parang namamas ko. Hindi, yun ang totoo. Sinasabi ko lang po. Alam niyo naman, ang gift natin sa bawat isa, presensya, di ba? At panalangin. Malaki yun, di ba? Natanggap niyo na ba yung gift ko sa inyo? Hindi pa? Hindi walang binigay? Prayer yung binigay. Dasal pala yung panalangin. Yung gift. But anyway, ulit, nagbigay ang mga pantas ng kanilang alay kay Jesus. Maraming ibig sabihin iyon. Pero, yun nga, dadalhin tayo ng Diyos. Doon sa pagkakataong nagbigay siya, kung totoo yung nakita natin at nadarama natin, magbibigay at pagbibigay din tayo. Hindi ba? Yun naman talaga ang kwento ng Pasko, pagbibigay. Kaya pag minsan nga, ang hirap-hirap ng Pasko kapag wala kang maibigay talaga. Pero hindi yun totoo. Diba? Binigyan ko kayo. Prayer. Meron at meron kang ibibigay. Huwag niyo sasabihin wala. Mayroon at mayroon. At hindi kaya yan ng iba. Diba? Ang kaya ng ibigay ng iba, cash. O kayo, prayer. Malayo-layo ang mararating nun. Sa Diyos makakarating yun. Yung cash ba makakarating kay Lord? Pwede. Hindi pa sure. Pero yung panalangin, diretso. Diba? Ay, pagdasal natin ang bawat isa. Alam niyong mas higit natin kailangan iyon. Sana palagi tayong ligtas at payapa ang ating isipan at ang ating puso. Hindi ba? Maging mapagpala nawa tayo at ingatan tayo ng Panginoon. Subaybayan niya tayo palagi. Malaki yun eh. O pag binigyan ko kayo ng 1,000 isa-isa, na hindi ko naman magagawa talaga. Sigurado ko bukas ubos na yun, di ba? Pero yung panalangin, dadalhin niya tayo yan sa langit. Di ba? Palusot ni Father. Pero yun ang totoo, di ba? At ang pinakagusto kong nangyari sa account na ito, ay iniwan na ng pantas kung ano ang kanilang dinaanan. Mayroon na silang bagong dinaanan. Sana ngayong Pasko, makita natin ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang magdala sa atin sa bagong buhay. Bagong taon. Bago ang lahat. May kakwentuhan ako bago pumunta rito, kaya na-late na naman ako. The late Father John. Lagi na lang akong late. Sabi niya, Father, nung last year talagang bagsak na bagsak talaga ako, sabi niya. Pero this year, parang masyado akong porsigidong maayos ang mga bagay-bagay. Very positive, di ba? Ganoon naman talaga. O yan ay biyaya ng Pasko, di ba? Yan ay biyaya ng bagong pagkakataon at bagong taon. Sana kayo rin. Sana kayo rin. Kung ano man ang nangyari, pasensya na lang. Sorry na lang sa mga pagkakamali. Pero ngayon, binibigyan tayo ng bago. Ayusin natin. Galingan natin. Hindi tayo bibitawan ng Diyos. Kakalingaan niya tayo ng mabuti. Ang pagbibigay niya ay hindi lamang dahil tayo nagbibigay, kundi dahil higit sa lahat, mahal niya tayo. At yun ang maging puhunan natin sa lahat ng ating gagawin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinako sa krus ng matay ng ibig. Nanalo sa kinaroroonan ng mga limao. Ang may ng araw na buhay makabuli. Umakyat sa langit. Nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon na pumula pa rito at hukom sa mga buhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatuloy ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesucristo,
Ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin at ang ating pong tugon, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matuto nawa kami sa pakikinig sa bawat isa, upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway maaninagan nila ang Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos, lalo na sina Narciso Abion at Lilian Barlas. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Isama rin po natin ang pasasalamat ng Domingo and Sardinia family. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Ama namin na sa langit, liwanagan nawa ng iyong anak ang aming buhay, upang sa gayon, maalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaluwalhatian sa kalangitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong magsuko. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo ang mga alin ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso.
ang tinataglay, kundi ang nilalakad, inihahain, at pinagsasaluhan si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nakayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon yung pinakikita sa tanan ng liwanag na tumatanglaw sa sanlibutan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karingtan ng kadakilaan niyang di magmamali. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukalang ka ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu limanan mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang mapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakulog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at kami yung sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa na Francisco na aming Papa, nagbarap namin namin magbispo at ng tanang kaparaan. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pagkasasali mo rin mabubuhay. Gayon din lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong panunugan. Kaawaan mo pagkitapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na sila kanyang tapat na esposo. Kaysa na mga apostol. Kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanakan mo sa pamagitan ng anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na mapakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. May kababaang loob, tawagin natin Ama ang ating Diyos. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, biligtas sa kasalanan, dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang pananampalataya at tuwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Noong Paskong una, si Maria ang ina, sanggol niyang kay ganda, pinaghele sa kanda. Awit niya'y kaigit ang doon sa langit, sa tamis na api sumama, umawi. Pasko na, Pasko na, Pasko na, sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, mga kalat bituin, pati ihip hangin, nakisama na rin kay Mariang awitin. Ang buong kalangitan, pati na rin kalikasan, hango sa awitan ng unang Paskuhan. Pasko na, Pasko na, Pasko na, sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, mga tupat baka sa giray na kwadra, umungol lumambag kasabay ng kanta. Pastores sa paltok, sa tuktok ng bundok, kahit inaantok sa kantahay lumahok. Pasko na, Pasko na, Pasko na, sumabay, sumabay sa kanta ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, Hallelujah, 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 ni Maria ang ina. Sa ninyong kay ganda, Hallelujah, Hallelujah. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa ngalan ni Father Danny, gusto ko magpasalamat sa lahat ng naglilingkod palagi sa altar sa nagdaang taon, ang ating eme, ang ating mga lectors, ang ating choir, at syempre ang ating mga altar servers, at lahat ng volunteers. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating Garden of Prayer. Maraming salamat po sa patuloy ng pagsisimba at pagdarasal sa amin at sa mga intention nyo rin. Pagdasal natin ang bawat isa, kaya natin yan. Mas magiging masiglanuwa tayo at magiging mas laging ligtas sa lahat ng pagkakataon. At maging payapa ang ating isipan at ang ating puso palagi upang makapag-desisyon tayo ng tama, mabuti, maganda, para sa hindi lang para sa atin, kundi para sa ating bansa din. Sumainyo ang Panginoon. At sumailin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating misa, humayo kayo sa glayang pag-ibig at kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.